Tulad po ng ating pinahayag sa pasimula ng pagdiriwang ng misa bilang huling araw ng ating pagninilay sa kapistahan ng patron si San Isidro. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Matias. So, katulad po ng mga alagad, siya ay martir, but except lamang isa sa mga alagad ni Jesus ang hindi naging martir, si San Juan. So, ang kanyang kinamatay sapagkat siya ay na-exile. So, pero the rest ay namatay bilang mga martir. Si San Matias, katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, ay naging kapalit ni Judas. May mga nagtatanong, Father, kung si Judas kaya ay nagbalik doon, tatanggapin kaya yun ng mga alagad? Tatanggapin kaya yun ng dating isa? Kasi alam naman natin na si Judas ay nagpatiwakal. Kung halimbawa ay siya ay nagsisi at bumalik, tatanggapin kaya siya ng dating isa? Tatanggapin. Bakit? So bahagi yun, kaya yung ebanghelyo natin ngayon, ay ebanghelyo na kung saan ay alin. Ito yung pinakamalagang utos, ang pag-ibig. At isang maliwanag o natanda na pwede siyang tanggapin ay yung karanasan na naranasan ng mga unang Kristiyano kanino? Kay San Pablo. So, bakit? Ay, kay San Pablo bildugo yan ang mga Kristiyano Bahagi yun. Nandun siya nung pinatay si San Esteban. Ang itinuturi natin unang martir ng ating simbahan. So, bahagi yung isa sa mga itinuturi na diakono noong unang siglo ng ating pananampalataya. Pero, bahagi yun, nakita natin na tinanggal natin si Saul na naging Pablo, at bahagi yun na kung saan ay pinakita niya kung paano sa pamagitan ng kanyang pagkilos. Kaya, bahagi yun. Hindi lang yun, kung tawagin natin ay theoretical, pwede yun. Kaya lang, ang problema nga ay siya ay sumubo na, nagpatiwakal. Kaya nga, anong sabi ni San Pedro, wag yun ang tirahan, yung tirahan na tinirahan ni Judas. Hindi yung bahay, kundi yung kaisipan na naging bahagi ng kanyang pagkilos. Na kung siya ay hindi lamang mo yung pagkakakuyin niya kay Jesus, ngunit yung kanyang pagsuko na hindi yan nakikita yung kagandaan loob ng grasya na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakita natin, naghanap ng kapalit. At yung hinanap na kapalit, hindi lang basta kung sino, may requirement. Ano yung requirement? Dalawa, kung tutusin. Yung ipinahayag ko sa ebanghelyo. Una ay kasama doon sa ministeryo. Yung kung tawagin natin ay panahon ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung tutusin ay nagsimula yun doon sa sinagoga. So, at yung pangalawa? Hanggang sa muling pagkabuhay.
bahagi yun. At yung requirements na yun, may dalawang kung tawagin natin ay approved. No? Ang tinawag natin na si Jose, kung tawagin na ay Justos o Barabas. Barsabas. Sorry, hindi Barabas, Barsabas. No? At si Matias. Paano sila pinili? Sila ay nagpulutan. No? Nagpulutan. Paano yung pulutan? No? Bahagi ho. No? So, ang ginamit sa ngayon, pag ginamit natin pulutan, kumukuha ng papel, pagkatapos ay pinupulot. Ito po ay tututusin yung lumang pamamaraan niya rin. Stick. No? Yung kung sino yung pinakamahaba, no? O pag napag-usapan yung sino yung pinakamaiksi, yung kalimitan ay kung sino yung pinakamahabang bunod na stick. Yun, no? Ang ginagamit nyo yan ngayon sa pamantayan kapag magkaroon ng tie, no? Sa ating kung tawagin natin election, no? Wala naman ako nabalitaan na nagkaroon ng tayo. No? Siguro ba kayo, kung may kakaroon ng tayo, ayan, magbubulutan yan. So isa o yun sa tinatanggap ng gobyerno natin ngayon, yung panabulutan ng state, or ngayon ay yung Canacruz. No? So, by coins, those coins. No? Pero yung nangyari kay Matias, stick. No? So, bahagi yun. Pero yun, pareho sila. No? Bana, kung tawagin natin ay pwede. No? Kailangan kinakailangan pumili. No? Sabi nga ho natin kumisan, ngayon sa halimbawa, hindi na uso ngayon ang tinatawag natin power sharing. No? Sabi ko, 3 years yan, ikaw muna, no? Yung kalahati. Yung susunod, yung kalahati. Hindi na pwede ngayon yun. No? Magkakagulo kasi sa papeles. No? So, pero yun din ang nangyari. No? Hindi na pwede power sharing. Hindi na kailangan pumili. Ang kata napili ay si Matias. Siya din po ay inutuloy natin na sastre, no? Tailor, at karpentero. So, bahagi yun. Siya ay patron na itinutuloy ng mga nagsususi ng damit, no? O gumagawa ng damit. No? Ewan ko lang kung ginawa siya ng mga taga-lumban. No? Kasi sa lumban, wala lang kung tinutulog siya. Pero siya po ay isa sa mga patron, no? Ng mga karpintero at ng mga sastre. So maliit lang ho yung bahagi na kung mapapansin natin na makikita natin sa buhay ni Matias. Maaaring katulad din ng mga alagad. Pero isang bagay na kung saan nakita ko natin na kinakailangan ipagpatuloy yung misyon na ipinahayag ni Jesus, ang pagpapalagalan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, lalo-lalo na sa usapin na tinatawag natin na yung pag-ibig na nawa maipahiwatig sa lahat ng tao, ang sumusunod sa utos ng Panginoon. At isa siguro na makita natin pag-ilan ay bakit nilang hinihing requirements para kay Matias at kay doon na nagkataon lamang na si Matias ang napili. No? Kaya doon talaga makita bakit sabi natin ay bakit sa pamalitan ng palabunutan. Ang paano maging maliwanag na alin? No? Na ito ay galing sa Diyos. No?
Hindi lamang sa pamantayan ng tao. Bahagi ho yun. Pero yung requirements natin, nakasama na Jesus, ang puntusin yun, for the period of 3 years. Kasi yun yung panahon ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. 3 taon. At present doon saan noong panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nakita niya na si Jesus ay muling nabuhay. Kasama siya doon sa pinagpakitaan ni Jesus na muling nabuhay. So bahagi yun. Una, yung tinatawag natin pakikinig. Pag sinabi natin pakikinig, ay bahagi yun, napakahalaga o yung pakikinig. Kuminsan sinasabi ng mga anak sa kanilang mga magulang, mahal ko yung aking mga magulang, hindi naman nakikinig. Sa Ebanghelyo namin kahapon at saka noong linggo, ano yung isang nakita natin sa ugnayan ng pastol at ng tupa? Nakikinig. Ibig sabihin, kapag itong tao ito hindi nakikinig, hindi ko tupa yan. Masasabi mo ba na, ito ba yung anak mo, hindi nakikinig sa'yo? No? Kaya kumisa, yun ang palagi sinasabi ng mga magulang, hindi ka nakikinig. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na minamahal kita pagkatapos hindi ka marunong makinig. No? Napakahalaga o yun, yung pakikinig. Kaya kinakailangan na makita, hindi lamang sa pagkakilala niya sa Jesus, no? Na kinakailangan rin, nakikinig siya kay Jesus. At kinakailangan makita for the span of time na kasama niya si Jesus. Kaya bahagi yun, hindi yung pwede. Kaya nga ako kung tutusin po, no? Yung salitang sa wikang Latin, no? Yung pakikinig at saka yung salitang pagsunod ay halos iisa, no? Obediere. So bahagi yun na kung saan ay dalangin natin sa harapan ng Pumay Kapal, no? Na para masabi natin na ito yung nakikinig, no? Paano ka sunod? Hindi ka naman nakikinig, no? Kaya ngayon ang paanyaya ko, kaya huwag ko kayong magtaka kung bakit ang lipunang ginagalawa natin ay isang lipunan na malayo sa Diyos. Bakit? Kalimitan ng mga politiko natin hindi nagsisimba. No? So kaya yun yung patuloy ng paanyaya ko. No? Paano wala naman ang tungkol sa pananampalatayang Katoliko, hindi ka nagsisimba? No? Paano mo ilalapag yung turo ng pananampalataya mo sa larangan ng buhay politika? Ay hindi ka naman nakakapakinig. Ay hindi pa nakapakinig ako sa radyo, sa TV. Ay, hindi yung kinakailangan yung personal presence mo na makita. No? Kaya yun ang requirement na hiningi kung sinong pamalig kay Judas. No? Kinakailangan naroon siya kasama ni Jesus. No? Kasama ni Jesus. No? At yung ginawa yung makita ko natin, no? Makita natin, kahit na kayo, kung halimbawa sa isang posisyon nyo, ipapalit nyo, hindi nyo naman kasama, ay magsisimula kayo sa zero. No? Kasi bakit? Hindi niya alam eh. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa ninyo. Kaya yun ang isa sa mga makita ko natin. No? Para masabi natin, ito. Kaya anong sabi mo sa Ebanghelyo natin? Ano? Yung bahagi yun na kung saan ipinahayag, ay may mabigat ko yung ipinahayag. Lahat ng hihingi mo, sinabi ni Jesus, lahat ng hihingi nyo ay ipagkakaloob sa inyo. Bakit? Kasi naiintindihan mo, no? Sabihin, isa na yung wavelength nyo, isa na yung station ninyo, parang sa radyo, no? Nagkakaisa kayo ng istasyon. Ibig sabihin,
Pareho kayo ng uri ng pag-iisip. Naiintindihan nyo na yung ibig sabihin ng hamon na ipinahayag ng buong may kapal. No? Na kapag sinabi niya ito, sabi nga kung minsan, isang kingdom pa lamang, alam na kung ano ibig sabihin. Kasi bakit? Iisa yung wavelength nyo ngayon eh. Bakit? Nakasama mo eh. Bahagi yun. Pag hindi mo siya kilala, paano mo siya maiintindihan? Paano mo masasabi kayo nakikinig? So bahagi yun. Hindi lamang po faith comes from hearing, but faith ay patuloy na nino-nurture sa pamagitan ng pakikinig. Bahagi ho yun. Pagkakataon na kung saan ay makita. Kaya pasensya na kayo kung bakit mahaba akong mag-sermon. Kasi baka sabihin sa akin ng Diyos. Hindi ka naman nagsasalita. Paano ka maiintindihan? Wala ka naman sinasabi. Bagaman, pwedeng pagnilayan o tingnan sa pamagitan ng actuation o mismo mga kasama mo. Pero huwag namin kalimutan na sometimes words needs to be spoken. At bahagi ko yun. At yun yung utos na pinamanig ng buong may kapal. At ipinakita na Jesus sa mga bagay na ito, hindi lamang sa kanyang salita, ngunit bahagi ng kanyang buhay. Kaya yung kaganapan na ipinamanhikot natin hanggang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi yun yung yun yung kaganapan ng pangako ng Diyos. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung wala yung kaganapan, wala yung muling pagkabuhay, ano lang yun? Puro pangako. Puro pangako. Walang kaganapan. Kailangang umahanton sa kaganapan na makita ko natin yung katuparan ng mga pangako na ipinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. So bahagi ho, Ngayon, ano yung hamon na ipinamamanig sa atin ng buong may kapal? Nawa, patuloy tayong tumagon sa panawagan ng buong may kapal. At makita natin na katulad ni San Matias, tayo tinatawagan na maging kabahagi, kasama sa pagligtas, kasama sa pagtugon sa panawagan ng